So mga idol, simulan natin dito sa naging laban nga po ng Los Angeles Lakers kontra sa kupunan ng Denver Nuggets. Ang naging final score nila 120-108. Kahit walang LeBron James at Rui Hachimura ay nakuha ng Los Angeles Lakers ang kanilang magandang momentum at chemistry sa starting 5 lineup ni JJ Redick. Well, bago natin ipagpatuloy, please huwag niyo munang kakalimutan na mag-like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po mga kaibigan. Umangat na ngayon ulit sa pangatlo sa standings dito sa West ang Lakers, no, at nasa pang-apat naman ng Nuggets. Tulad na aking sinasabi mga kaibigan, mayabang ang Nuggets dahil akala nila matatalo nila ang Los Angeles Lakers dahil wala si LeBron James, no, at si Rui Hachimura. Pero hindi napansin ng Nuggets mga kaibigan ang tatlong banta dito nga po sa Lakers. Sino yung sinutukoy ko na tatlong banta mga idol? Walang iba, syempre yung legit na sentro na si Jackson Hayes. Andyan po si Luka Doncic mga idol, no, highest leading scorer dito nga sa Lakers. At si Austin Reeves naman na bumalik na ang rhythm sa paglaro. Kung titignan ninyo ang naging starting 5 na lineup ng Lakers ay talaga pang malakasan. Dorian Finney-Smith, si Goodwin, si Jackson Hayes, Austin Reeves at Luka Doncic. Mga ito para sa akin, no, etong starting 5 na lineup ni JJ Redick kayang-kayang makapasok sa playoffs. Dahil kung titignan ninyo, kung ibabalik nga sa original na starting 5 lineup, walang duda na mas malakas talaga, no? Lalo na kapag merong LeBron James. Si LeBron James, alam nyo, gigil na talagang maglaro yan, no? Medyo ang sinasabi natin dito, tama lang din na nakakapagpahinga si LeBron. Once kasi na makapasok sa playoffs ang Lakers, bakbaka na yan, tuloy-tuloy, at mas kailangan etong si LeBron. Kaya hindi kayo nagtataka mga kaibigan kung bakit kampante pa rin si JJ Redick na kaya makapasok ng Lakers sa playoffs, dahil merong Luka Doncic. Kung wala si Luka noon, alam natin merong Anthony Davis. Parang ang nangyaring trade na yan parang win-win situation lang, no? Halos level lang kasi si Anthony Davis at etong si Luka Doncic. So tignan natin mga kaibigan yung naging mga score nila, yung stats ng mga player, at kung ito ba yung sasabihin natin na gagamitin ulit ng Lakers sa kanilang magiging susunod na game sa Milwaukee Bucks. Si Dorian Finney-Smith ay nabigyan ng 30 minutes, merong 4 rebounds, 4 assists at 14 points. Si Goodwin, merong 26 minutes of playing time, merong 3 rebound, 3 assists, at merong 8 points. Jackson Hayes mga idol, no, 24 minutes, meron lamang 6 points. Pero sinasabi ko sa inyo, naka 7 rebound siya. Si Jackson Hayes, hindi man natin kailangan na makapuntos ng mga puntos yan. Basta yung mga rebound, makakuha lang ni Jackson Hayes. At mapigilan niya, no, yung mga scorer po ng kalaban. Yun na ang role nitong si Jackson Hayes. Kung titignan naman natin, Austin Reeves, nagbalik ang rhythm. Sa 36 minutes of playing time niya, meron siyang 22 points. Kung sabihin na natin medyo mababa ang 22 points dahil si Austin Reeves nag-average talaga yan ng 20 to 30 points po, no? At yung pinaka-highest niya ng mga nakaraan, naka 40 points siya nung hindi nakapaglaro si LeBron. Pero ang sinasabi ko sa inyo, etong superstar ng Lakers na si Luka Doncic, ang halos talaga nakikita natin na nangunguna sa scoring, no? Kapag may LeBron, si LeBron na nauuna. Pero pag walang LeBron, talagang automatic yan, Luka Doncic. Tinuturon kasi mga kaibigan ng Lakers na special na player itong si Luka. Superstar nga po, ang tinutukoy ko, ball handler po dito sa Lakers na laging napapasahan ng bola. Kaya kung napapansin nyo mga idol na kikita ni Luka kung sino yung mga player na nasa kamay, no, nasa hulog ang mga kamay, ibig sabihin nasa kondisyon. Once na nasa kondisyon ang mga kamay ni Austin Reeves, laging pinapasahan niya ni Luka. Minsan napapansin niya si Dalton Knecht, hindi okay yung mga shooting sa labas, hindi niya masyadong pinapasa. Hindi lamang magaling si Luka maglaro, pagkos matalino din mag-isip yan sa sistema. Ang sinasabi ko sa inyo mga idol dito, hindi rin pwedeng mawala etong tatlong player na ito, Luka Doncic, Austin Reeves at etong si Jackson Hayes. Once na hindi makapaglaro ang tatlo na yun mga kaibigan, mahihirapan ng Lakers dahil proven na, no, na hindi ganun ka-effective yung mga nasa bench na gamit ng mga nakaraan na hindi nakapaglaro etong tatlong player na sinasabi ko, Jackson Hayes, Austin Reeves at Luka Doncic. Wala ginamit yung ibang mga player. Sino mga kaibigan? Si Gabe Vincent, okay naman. So far, parang Dalton Knecht din ang datingan, no? Pero ngayon, hindi siya nagagamit. Priority, ito nga pong si Austin Reeves. Pero nakita natin pag walang Jackson Hayes, Trey Jemison hindi ginagamit. Ang ginagamit ni JJ Redick,
eto nga pong pulpol na si Alex Len. Pasensya na mga kaibigan, pero nakita naman natin walang kwenta itong big man na ito, no? Mas magaling pa si Kai Sotto. Kung inayos sana ni Alex Len yung mga huling mga naging laban ng Lakers, for sure nanalo ang Lakers at baka nasa top 2 pa rin sila ngayon sa standings. At nakita naman natin top 3 so far, may chance ba sa playoffs? Well mga idol, meron pa silang 10 mahigit na games at kapag naging consistent yung kanilang pagkapanalo sa mga natitirang games, sure ball tayo na makakapasok ang Lakers basta tuloy-tuloy ang kanilang pagkapanalo. Yan muna ang update natin, and please pakiusap naman ng isang like at subscribe sa ating channel. Maraming salamat po.